Suka, banano. Tomato, broccoli, sak. Okay? Broccoli. Dyan no, habri siya yan. Ang sabi kasi sa akin ni Mami, I need to exercise. Cruz Navi ang pangalan niya, guys. And very, very cute. Lamig na. Mommy, good morning. Good morning. Suka, banano. Tomato, broccoli, sak. Okay? Broccoli. Dyan no, habri siya yan. Huka siya. Video siya etle habri guys. Broccoli, sak. Broccoli nusak. So, Mommy is currently cutting potato right over here. And meron tayo ditong broccoli because it's very healthy. Yan Mommy. Aje huchay agyaras siya. Tame beo hukaso. Sabudanan khichdi. Sabudanan khichdi. So, dito sa gilid guys, merong sabudanan khichdi dito. And ito yung gagawin ni Mommy. And I will be showing you kung paano ba gawin ito. And right over here, bubutasan natin itong coconut. And kukuhanin natin yung water dyan sa loob. Kasi iinumin ko siya for today. So, hinihintay lang natin si Milan or si Papa na dumating para sila yung magbutas niyan and magalis ng tubig. Maggatas dito. And alam nyo ba guys, merong kalasa yung Monaco dito. I mean, merong kalasa yung fita. Alam nyo yung fita sa atin sa Pilipinas? Ito yung kalasa niya, Monaco. Kaya hindi ko namimiss yung lasa ng fita. Kasi meron siyang kapareho dito sa India. Pero ang kaibahan lang is, iba yung company name. And ito naman, alam niyo yung, ano kasi yung pangalan nun? Yung merong stuffing sa loob. Parehong-pareho sila. Pero ito yung tawag is Jim Jam. So, yung kulay blue na packet, blueberry na packet, ganun siya. So, napakamumura lang guys. Para sa ganito, mamaya kailan ano 25 rupiah. 25 rupees or 35 rupees. And this one, for the whole packet of this one, 10 rupees. Sa malaki, bumili si Mami ng malaki and in-store dito. Ito kasi yung pinakagusto kong bine-breakfast kasi nga plain lang siya, walang masala. And iniinom ko lang siya kasama ng dude or no. Okay. Kam tomato na ko ano? Mast talaga sa. Ew? Approve baby kale batay didong Mami. Baby pela doktor ay kidu. Heartbeat ay giu. Ay, good. Okay na yung heartbeat. So, yun talaga yung hinihintay namin na dumating, guys. May 10 diwas stress tayo. Pela heartbeat na yun Adju etle. Panch atuario. Pan doktor ay kidu. Cho sa tatuario pachi alijay. Etle cho atuario pachi dawakano pachagya. Etle ay giyo. So, ayun guys. Yun yung ini-stress ko talaga kahapon. Mune bhi tension na to rate. Eyo? Tamara bhi tension siya. Kam? Rate umna. Pachinawe. O, duke siya. Ganito niluluto ni Mami yung broccoli and potato. So, kung gusto nyo gayahin sa bahay nyo, kung pwede. Lalo na sa mga buntis dyan. Very healthy. Wala na ako ano, Mami? Ready na, So, maglalagay tayo nitong mustard seeds and cumin seeds. Once mainit na yung oil natin. And then, itong broccoli na to, ilinisin natin siya gamit yung tubig. And then, maglagay tayo ng turmeric powder. Turmeric powder bo, healthy kaya ba? Yan yan, Mami. Garam kaya. Garam siya. Healthy na eh. Healthy siya. One pregnancy Naihal. Garam. Okay. So, Kari garam Sardi khati mate bo haru. Pregnancy naihal. Okay. So, yung turmeric pala guys, very garam or very hot daw siya for pregnancy. So, konti lang daw yung gawin mo or gamitin mo. Pero kung inuubo ka daw yung sinisipon, yun ang perfect na pagkain para maalis yung
kupon at acid mo. Tubo at acid mo. So, ayan. Lagay mo lang yung broccoli dito. Itong potato, batata. Batata po yung carrot na. Tomato at saka batata. Or patatas. Tapos lagyan natin ng kaunting asin. Yun guys, yung mga ingredients, kung mag-ikot lang siya dito sa apat na to. Meron lang siyang cumin seeds, meron lang siyang chili powder, turmeric powder, at saka coriander powder. So, kung gusto niyo magluto ng mga Indian food, kailangan nyo lang yung apat na ingredients na yun. Kahit wala na yung iba, okay na yun. Basta, yun lang yung main ingredients na kailangan yung bilhin. And makakagawa na kayo ng almost every Indian food na kinakain everyday. So, ganyan lang. Hahayaan mo lang na maluto siya and maging smooth and soft. Tatakpan lang natin at papalambutin. You're feeling very cold? Very cold. So, meron kaming pinagpa-practicean dito. Kushi-kushi! Crush na ang pangalan niya, guys. And very, very cute. Lamig na lamig, oh. Excited na kami. Tingnan niyo, napakaliit ng kamay niya. Cyril, hold your finger. Like this? Give her your finger. Uy. Anay gamto. Pakro. 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 Anay gamto. Pakro ne. Jano didi pakro lago. Uy, uy, uy. Haru na gamto. Haru ja. Oh, very cute. Tapos na itong rotli. Ang susunod na gagawin ni Mommy is yung... Mami, aso ba na ano? Pela kichiri? Sabudanan kichiri. So, lagay muna natin dyan para ma-preserve yung init. And right over here, yung sabudana kichiri yung gagawin ni Mommy. So, nakaprepare na yung mga ingredients. And usually, ginagawa yung pagkain talaga na ito ng late. Serve nga siya ng fresh. Mommy, akit lu kalak. So, kailangan mo palang ilagay ito ng gabi. So, kagabi, yesterday, nilagay na ni Mommy yan. Para maging soft-soft siya. So, ngayon afternoon, okay na siya. Malambot na. So, lulutuin na natin. Ew. So, kung gusto mo nga daw lutuin ito kinabukasan, dapat gabi pa lang, magbabad ka na nitong sabudana. So, ang gagamitin natin ngayon is peanut oil. Hindi yung normal oil. Peanut oil lang kailangan. Since, aji agyaras lesing til jowe. So, meron silang separate na ginagamit na oil tuwing fasting. So, painitin lang natin yan. And then, maglagay tayo ng iba't ibang mga ingredients. Limro, keway. Limro, green chili, and merong peanuts. Tuwing agyaras na ganito, guys, or fasting, iba talaga yung pagkain na ginagawa ni Mommy para sa kanilang dalawa. And iba yung pagkain na ginagawa niya para sa aming tatlo ni na Jano. Right now, nandito si Jano sa bahay. So, it's me, Milan, and Jano who will be eating the broccoli na may kasamang rotli. Pero walang ginawang si Mommy ngayon, dalbat, since kakain nga din kami nitong sabudanan kitchen. After lagay yung oil, guys, maglagay lang tayo nitong cumin seeds. Hayaan mo lang na pumutok yan. Lagay tayo ng yung video. Kam jowe. At charse, agyaras. Tsaka na, kawai. Kawai siya. So, pwede ba lang kainin yung peanut tuwing agyaras, guys? Or tuwing fasting. After naman nalagay tayo nitong green chili. Yung limro. Hindi ko lang alam sa Tagalog yung limro na yan or sa English. Pero yung tawag nila dyan is limro. Nilalagay na natin itong peanut. So, lutuin mo lang siya yung halu-haluin. Ouch eh. Tol. Tol, okay. So, maglalagay si Mommy ng sesame seeds. So, haluin mo lang. So, konting oras lang palang halu-haluin. And then, ilalagay na rin natin itong patatas tsaka itong sabudana. Kasi hindi naman daw matagal lutuin yung peanut. And pwede mo naman siyang kainin ng raw. After nun, ilalagay na natin itong potato.
once nalagyan na natin yung potato, kakaluin na natin. So, ito yung matagal na lutuin yung bataka kasi nga, or yung potato kasi nga, matitigas siya. So, medyo matagal mong ilalagay dyan. Siguro ng 5 minutes na paghihintay na lumambot yung patatas, pwede na nating lagyan ng iba't ibang mga spices, kagaya na lamang itong turmeric powder, chili powder, at saka itong cumin powder. After nun, salt. And then, meron din tayong naka-reading lemon dito. Mami kamatla, 8 masala na ito. Dahil daw sa akin, konti lang yung mga masala na nilagay niya. And then, puro kali. And then, hahaluin lang. And lalagay na natin itong sabudana. Bilog-bilog siya. Hindi ko alam kung meron tayong ganito sa Pilipinas. Pero pag binabad mo guys, sobrang malambot siya. Pinakain nila ito dito sa India. And then, lalagyan ni Mami ng lemon after some time. Namaknay na, kanay na ko, ano ba? So, hindi nilalagay. Okay. Ban, video kanay ka? Okay. So, yung other people pala guys, nilalagyan nila ng sugar ito. Pero yung sa bahay namin, apranay gamtunet, apranay na ka, no? So, dito sa bahay namin, hindi namin nilalagyan ng sugar. Gusto nila yung plain lang. So, halu-haluin mo lang siya ng maayos. And then, ready to serve na siya. Yung paglalagay din ng lemon, depende sa'yo kung gusto mo ba ng little bit sour or kung gusto mo yung ganito lang, pwede hindi mo din siyang lagyan. Once na okay na siya guys and nahalo na ng maayos, lalagyan na natin itong lemon. And then, ready to serve na yung sabudan kitchery natin. Namin kumain ni Mommy and everyone. Naglalakad kami ni Milan dito sa likuran. Hi, Doc Milan. Hi, Doc. Hello. So, naglalakad kami dito sa likuran ni Doc because it's our exercise. Where are you going? Ang sabi kasi sa akin ni Mommy, I need to exercise. Actually, Doc Milan suggested, no? Doc, to exercise little by little. But it's first trimester, is it healthy? It's healthy to don't just sleep around and rest up. Jason na Keep rin. on doing some little exercise. Mm-mm. It will help your muscle to get straightened. Right? Mm-mm. And your body will also maintain. And also after second and third trimester, it's healthy if mag-exercise ka daw. Hi guys, so hindi na ako masyado nakapag-video kanina and ngayon, patulog na kami and nasa taas na ako. Walang masyadong ganap ngayon guys. Actually, yung routine namin dito sa bahay, halos pa ulit-ulit lang. Since hindi nga ako makalabas, nandito lang ako palagi sa bahay, so laging mga pagluluto lang yung maipapakita ko sa inyo. Pero masashare ko din naman yung mga nagiging experience ko dito. Alam nyo ba guys, dahil sa pagbubuntis ko, sobrang nag-a-adjust talaga yung mga tao dito sa bahay dahil sa akin. Unang-una, nag-a-adjust sila sa mga pagkain na niluluto ni Mommy kasi binagbabawalan ako ng doktor na kumain muna ng mga spicy food. So, dito sa India kasi, hindi maiiwasan na maglagay sila ng chili powder. So, dahil naglalagay si Mommy ng napakaraming chili powder araw-araw sa pang-araw-araw na pagkain namin. So, sanay yung mga kasama ko dito, sina Milan, Jano, and Papa, na maraming chili powder yung nilalagay. Pero dahil sa akin, dahil iisa nga lang yung madalas na kinakain namin, kagaya na lamang nung sabudana kitchery kanina. So, nilalagay lang ni Mommy konting chili powder. So, natutuwa talaga ako sa kanila dahil sa akin, nag-a-adjust talaga sila. And nakita ko kung gaano talaga sila ka-caring sa akin. Ay, walang nagre-reklamo. Tapos pati si Jano is serving me. Binibigay niya yung coconut juice ko everyday. Yung milk ko. Talagang sinaserve niya. And inaalagaan talaga nila akong lahat dito. Lalo na si Papa. Si Papa din, kapag wala ng banana, ayun, bibili niya ako. Tapos, yung parang kukuha kami sa merchant namin. Tapos, kapag meron akong sinabi na, ay,
parang gusto ko ng mangga. Kinabukasan, or nung mismong araw din yun, bibili ka niya ng banana, so, ng mango. So, kanina, habang nagmimerienda, parang naglalaway ako ng mangga. So, nakikita ko sa mga post kasi, napakasarap kumain ng mangga na may bagoong. So, sabi ko, biglang gusto kong kumain ng mangga. Napakamahal ng mangga dito sa India ngayon since hindi nakapanahon. Pero umikot talaga si Papa sa buong market para hanapan ako ng mangga. So, marami ding nagtataka kasi kung paano yung kinakain ko dito sa India. Actually, okay naman yung pagkain since nagugustuhan ko naman. Pero meron din kasi akong mga cravings talaga na hindi pwedeng kainin dito, di ba? So, kapag meron nagka-crave ako, parang dinadivert ko na lang yung attention ko kasi wala din naman ako magagawa. Hindi naman ako makakahanap ng baboy dito. Hindi naman ako makakahanap ng baka tsaka ibang mga masasarap na pagkain, di ba? So, ang ginagawa ko, kakain na lang ako ng something na mahahanap ko dito sa India na kinikrave ko. So, ayun. Nakakatuwa kasi very, very caring and nag-a-adjust talaga sila para sa akin. So, ayun lang guys. I don't know if naboboard kayo sa mga vlogs natin ngayon since pregnancy journey lang to. Pero kung interested kayo sa daily life namin, keep on watching. And if meron kayong mga topics na gusto nyong i-discuss ko, comment nyo sa baba para ma-discuss ko since we have a lot of time. We have ample of time since hindi talaga ako nila pinapalabas dito sa bahay. Laging bahay, bed rest. Ganun lang ang gawain ko guys. So, ayun. Kita-kita tayo ulit bukas. Bye-bye.